Isang babaeng sumakay sa isang di kilalang pampasaherong tricycle sa gitna ng gabing umuulan. Sa taong inaakala kong isa lamang ordinaryong pasahero, wala akong pag-aalinlangan na inabot ko ang halagang 500 piso. Sa sandaling iyon, nagsimula ang isang bagay na hindi ko malilimutan habang buhay, ang aming pagkakaiba, ang pananaw ng mundo. Ngunit ang puso ko ay hindi na mapipigilan. Ang kwentong ito ay isang totoong kwento ng hindi inaasahang pag-ibig at damdamin na sumibol sa gitna ng init ng traffic. Sa isang madilim na gabi na may malakas na ulan, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa basang kalsada. Habang minamaneho ko ang aking tricycle, tinatapos ang aking araw, napapaisip ako habang pinapanood ang pagkislap ng mga neon sign at ang paghakbang ng mga taong may payong. Isa na namang ordinaryong araw at hindi rin ganoon karami ang pasahero. Sa gitna ng patuloy na kalsada ng mga ilaw, ingay at maalinsangang hangin, nararamdaman ko ang pamilyar na kalungkutan. Noon nagbago ang lahat ng isang babae ang sumampa sa aking tricycle. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na kapote at ang kanyang buhok ay malumanay na nakatali. Kahit sa kanyang mabilis na pagkilos, mayroong dating ng kagandahan. Ang kanyang mga mata ay may taglay na katatagan, ngunit mayroon ding kakaibang kalungkutan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na siya ay higit pa sa isang ordinaryong pasahero. Saan po ang destinasyon ninyo? Tanong ko. Sandali niya akong tinitigan bago sumagot sa isang malumanay at banayad na tinig. Sa Malate po, malakas ang ulan, di ba? Sa maikling sandaling iyon, naramdaman ko ang init sa aking mga daliri at ang kaibahan sa malamig na hangin. Nang isinara niya ang pinto, bahagyang dumampi ang kanyang kamay sa aking kamay. Ang pakiramdam ay saglit lang, ngunit nagtagal. Hindi lamang ito simpleng pisikal na pagdampi. Ito ay simula ng isang koneksyong hindi maipaliwanag, isang hindi maipaliwanag na pagiging malapit. Nagsimula akong magmaneho at tiningnan ko siya. Nakatingin siya sa labas ng bintana, tila pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na naglalabo sa ulan. Sa katahimikan, bigla kong naisip na may maraming bagay siyang itinatago sa kanyang buhay. Bagamat mukha siyang elegante at may tiwala sa sarili sa labas, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng mga bakas ng buhay na tahimik niyang pinagdaanan. Tulad ng dati, nagmamaneho ako habang nagtatanong ng isang simpleng bagay. Kumusta po ang araw ninyo? Napatigil siya sandali bago bahagyang ngumiti at sumagot. Okay naman po, abot kamay pero ordinaryo lang. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang isang uri ng kalungkutan na kahawig ng kalungkutan. Sa sandaling iyon, ninais kong lumampas sa relasyon ng pasahero at driver at lapitan siya bilang isang kapwa-tao. Sa loob ng tricycle, tanging ang tunog ng pagpatak ng ulan sa bintana, ang regular na paggalaw ng mga wiper, at ang mahinang tugtog ng OPM love songs lang ang naririnig. Ang mga tunog na iyon ay parang kumot na bumabalot sa aming pag-uusap. Hinigpitan ko ang hawak sa manibela, nagnanais na bigyan siya ng kahit kaunting ginhawa. Nang papalapit na kami sa kanyang destinasyon, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko karaniwang ginagawa. Maaari po bang maghintay kayo sandali? Sabi ko, habang inihahanda ang 500 piso. Ito ay higit pa sa pamasahe, ngunit bigla akong nagkaroon ng pagnanais na ipakita sa kanya ang isang maliit na pag-aalala. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata, nagulat. Ang kanyang tingin ay kumikislap, ngunit agad namang napalitan ng isang ngiti. Sa maikling sandali, naramdaman ko ang dami ng emosyon sa ngiting iyon. Pagtataka, pasasalamat, at marahil isang kakatuwang kilig sa init na natatanggap mula sa isang tao. Matagal ko siyang pinagmasdan sa kakaibang damdamin na iyon. Paglabas niya ng tricycle, habang may payong, lumingon siya muli sa akin. Ang tingin niya ay saglit lang, ngunit may taglay na hindi maipaliwanag. Sa wakas, naramdaman ko kung paanong ang tao ay may kakayahang makaramdam at makaintindi ng damdamin ng iba sa isang iglap. Sa katahimikan na naiwan sa loob ng tricycle, bulong ko sa sarili, hindi lang ito simpleng pagkakataon ngayong gabi, pakiramdam ko may magsisimula. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas.
Ngunit sa gitna ng ingay, nakaramdam ako ng bagong emosyon, isang halo ng pag-asa, kilig, at kaunting takot. Ang maikling pagkikita namin ay higit pa sa simpleng pasahero at driver. Ito ay ang koneksyon na nabubuo kapag nagbibigay ka ng maliit na kabaitan, ang init ng tao at ang sandali na tila kapalaran. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na maalis ang kanyang imahe sa aking isipan. At sa kaibuturan ng aking puso, tahimik akong nangako sa sarili. Hindi ko alam kung saan patungo ang aming pagkikita, ngunit hindi ko dapat kalimutan ang sandaling ito. Ini-start ko muli ang tricycle at nagmaneho sa ulan, lumalampas sa mga ilaw ng lungsod. Ngunit may isang bahagi ng aking puso na nanatiling mainit. Nakamangha na ang isang maliit na kabaitan ay maaaring mag-iwan ng ganoong kalalim na impresyon. Hindi siya basta-basta pasahero. At marahil, sa unang pagkakataon, nagsisimula akong humakbang sa isang hindi nakikitang landas ng damdamin. Ilang araw ang lumipas, muli akong nasa parehong basang kalsada. Nagmamaneho ako ng payapa, ngunit may bahagi ng aking isip na patuloy na hinahanap ang kanyang mukha. Hindi ganoon karami ang pasahero, ngunit ang aking puso ay hindi rin tahimik. Bawat araw ay paulit-ulit, ngunit ang gabing iyon ay tila kakaiba. Noon, habang lumiliko sa kanto, nakita ko siyang nakatayo, may payong at basa ang kanyang kapote. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Baka siya na naman iyon. Bulong ko sa sarili. Sa kabutihang palad, nakita niya ako at bahagyang tumango. Huminto ako at maingat na ibinaba ang bintana. Kayo po ba ulit? Kahit sa gitna ng malakas na ulan, bahagyang nanginginig ang boses ko. Tinitigan niya ako sandali bago ngumiti ng bahagya. Opo, malakas talaga ang ulan, di ba? Ang kanyang pananalita ay kalmado pa rin, ngunit may halong pagod at pagkaaliwalas. Naramdaman ko ang kakaibang tensyon at nagdesisyon ako sa aking puso. Gagawin kong sandali ng koneksyon, hindi lang bilang pasahero at driver. Nagsimula kaming magmaneho at siya ay tumingin sa labas. Tahimik kaming dalawa. Ako ang unang nagsalita. Okay lang po ba sa inyo na hindi ko kinuha ang sobra sa pamasahe noong isang beses? Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata, may kaunting pagkalito at pagkahiya sa kanyang tingin. Opo. Medyo nagulat ako noon, pero nagpapasalamat ako. Ang kanyang boses ay mababa at malumanay. Kahit sa maliit na salitang salamat, gumagaan ang aking puso. Sa basang kalsada, nagkatinginan kami. Ang mga ilaw ng lungsod ay dumadaloy sa bintana, at ang tunog ng mga wiper ay parang isang background music. Sa katahimikang iyon, naramdaman ko ang kanyang tensyon at ang maliit na pagtitiwala niya sa akin. Maingat kong binitawan ang hawak ko sa manibela at tahimik siyang pinagmamasdan. Ang paraan ng kanyang pagtulak sa kanyang buhok sa likod ng tenga. Ang pagtingin sa labas lahat ay nagpapakita ng kanyang kagandahan at pagkatao. Nagdesisyon akong gumawa ng isang bagay na hindi ko karaniwang ginagawa. Naisip ko na ang maliit na kabaitan ay maaaring magdulot ng malaking koneksyon. Kumusta po ang araw ninyo ngayon? Tanong ko, sinusuri ang hangin sa loob ng sasakyan. Sandali siyang nag-isip bago sumagot. Ordinaryo lang, pero matagal na ring hindi ako nakikipag-usap sandali sa isang tao sa loob ng tricycle. Ang mga salitang iyon ay umantig sa aking puso. Nakalimutan ko kung gaano kahalaga ang mga sandali ng pagiging tapat sa gitna ng ordinaryong araw. Tahimik akong tumango at patuloy na nagmaneho. Kinuha ko ang 500 piso mula sa aking wallet. Hindi lang ito pamasahe, kundi isang maliit na pagpapakita ng pag-aalaga na gusto kong ibigay. Maaaring hindi siya komportable, ngunit gusto ko itong ibigay ngayon. Baka medyo hindi kayo komportable, pero gusto ko lang itong ibigay ngayon, sabi ko, bahagyang iniabot ang kamay ko. Siya ay sandaling natigilan, tinitigan ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay may pagtataka, pasasalamat at isang uri ng kilig. Tila umabot sa kanyang puso ang maliit na init na naramdaman sa pagdampi ng aming mga daliri. Salamat po, hindi ko inaasahan, sabi niya at mahinang tumawa. Sa kanyang tawa,
Naramdaman ko ang katapatan at ang pakiramdam na pinahahalagahan. Sa sandaling iyon, mayroong damdamin sa loob ng tricycle na higit pa sa driver at pasahero. Ang init ng kamay, ang tensyon sa mga mata, ang maikling ngiti, lahat ay mga signal na nagkokonekta sa aming mga puso. Nang dumating kami sa destinasyon, sandali akong huminto at tiningnan siya. Habang inaayos niya ang kanyang payong, binigyan niya ako ng isang tingin. Maikli, ngunit may malalim na kahulugan. Hindi siya basta-basta dumaan lang. Paglabas niya, pinanood ko siya mula sa bintana. Ang kanyang silweta sa ilalim ng payong ay lumabo sa ulan, ngunit mayroon pa ring kagandahan at lakas na nanatili sa aking isipan. Tahimik kong sinabi sa sarili, ang pagkikita na ito ay hindi lang simpleng pagkakataon. Pakiramdam ko may magsisimula. Habang muli akong nagmamaneho sa ulan, naisip ko kung gaano kalaking kahulugan ang maaaring magkaroon ng isang maliit na kabaitan, at nangako ako sa aking sarili. Kung magkikita pa kami, magiging mas matapang ako. Gusto kong magpakita ng tunay na interes at pag-aalaga sa kanya. Mula sa gabing iyon, ang alaala niya ay laging nasa aking isipan habang nagmamaneho. Ang simpleng kabaitan sa isang ordinaryong gabi ay nag-iwan ng matinding marka. Higit sa lahat, natanto ko kung gaano kahalaga ang maliliit na koneksyon sa pagitan ng mga tao. Ilang araw ang lumipas, ang alaala ng gabing iyon ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Sa paulit-ulit na pagmamaneho, ang kanyang ngiti at tingin ay hindi maalis. Mayroong panginginig sa aking puso na hindi ko karaniwang nararamdaman, ngunit may kasama itong pagkalito. Ang aming pagkakaiba, ang agwat sa buhay, at ang kakulangan ko sa pag-unawa sa kanyang mundo, ito ang nagpalito sa aking damdamin. Nasa gitna ako ng pagmamaneho nang maalala ko ang sandali ng una naming pagkikita. Ang sandaling nagdampi ang aming mga kamay, ang tingin sa labas ng bintana, at ang kanyang maliit, mainit na ngiti. Ang lahat ay tila buhay sa aking alaala. Nais ko siyang makita muli, ngunit may kasabay na tanong, may karapatan ba akong maramdaman ito? Sa aking mahabang buhay bilang isang simpleng driver, bihira akong nakaranas ng ganitong kilig at pagkalito. Ilang araw pagkatapos, muli ko siyang nakita sa hindi inaasahang pagkakataon sa tabi ng isang maliit na kafe. Nakatayo siya sa ulan. Nang makita ko siya, tila huminto ang tibok ng aking puso. Nakita rin niya ako at sandaling natigilan. Bago ngumiti ng malumanay, ang maliit na ngiting iyon ay nagpalalim sa tensyon sa aking puso. Umuulan na naman, ang una kong sinabi. Ang aking boses ay mas mababa at bahagyang nanginginig. Bahagya siyang tumango. Opo. Sa ganitong mga araw, mas gusto kong magpahinga muna sa tahimik na lugar. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang kalungkutan at ang bigat ng kanyang buhay. Sa labas, siya ay kalmado at elegante, ngunit sa loob may bahid ng pagnanais na sumandal sa iba. Dahan-dahan kong binitawan ang hawak ko sa manibela, nag-iisip, may karapatan ba akong lumapit pa sa kanya? Nang pumasok siya, napansin ko ang distansya sa pagitan ng driver's seat at ng passenger seat. Hindi lang ito simpleng espasyo, ito ay puno ng tensyon at kilig. Ang bawat kilos niya, ang pag-aayos ng kanyang bag, ang pagtulak sa buhok sa likod ng kanyang tenga ay nagpabago sa aking damdamin. Hindi po ba kayo naiilang sa maliit na regalo ko noong isang beses? Tanong ko ng maingat. Nagsara siya ng kanyang mga mata sandali bago ngumiti ng malumanay. Hindi naman po. Medyo nagulat ako, pero gumaan ang pakiramdam ko. Habang naririnig ko ang kanyang salita, naramdaman ko ang pagkaaliwalas, ngunit may kasabay na kakaibang pagkakasala. Tama ba ang nararamdaman ko? Ngunit sa kabilang banda, lumalakas ang pagnanais kong lumapit pa sa kanya. Tahimik sa loob ng sasakyan. Ang tunog ng pagpatak ng ulan, ang regular na paggalaw ng mga wiper, at ang mahinang OPM jazz music sa radyo, lahat ay parang background music para sa aming damdamin. Tinitigan ko ang labas. Nag-iisip, maaari ko ba siyang kausapin tungkol sa damdaming ito? O dapat akong manatili lang sa pagmamasid? Sa sandaling iyon, naramdaman kong nakatitig ang kanyang mga mata sa akin. Hindi ito matagal,
ngunit mayroong kuryosidad at isang kakaibang tiwala sa kanyang tingin. Nang bahagyang dumampi ang kanyang kamay sa aking kamay na nakahawak sa manibela, naramdaman ko ang isang kuryenteng dumaloy. Ito pala ang kilig, inamin ko sa sarili. Ngunit kasabay nito ang tanong, sapat na ba ang pagmamasidlang mula sa malayo? Sa sandaling iyon, nagkaroon ng labanan sa loob ko. Dapat ko bang ipahayag ang aking damdamin o dapat akong maghintay ng maingat? Nang dumating kami sa destinasyon at kinuha niya ang kanyang bag, nagdesisyon ako sa aking puso. Ngayon, magiging mas bukas ako. Gusto niyo bang sumama sandali? Malakas pa ang ulan, maingat kong tanong. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nagulat, ngunit pagkatapos ng sandaling pag-iisip, tumango siya. Sige, sandali lang, ay sapat na. Sa maikling oras na naglakad kami sa ilalim ng payong, naramdaman kong unti-unting lumuwag ang aking puso. Nang bahagyang dumampi ang dulo ng kanyang payong sa aking kamay, isang maikli ngunit mainit na pakiramdam ang humuli sa aking puso. Nang kami ay nagkatinginan, alam na namin ang damdamin ng isa't isa kahit hindi nagsasalita. Mula sa gabing iyon, napagtanto ko na ang aming maliit na pagkikita ay hindi lang isang simpleng pagkakataon, kundi isang pangyayari na nagpabago sa aking damdamin. Sa kabila ng aming pagkakaiba, ng tingin ng mundo, at ng takot, ang puso ko ay gumalaw na. Habang nagmamaneho ako muli sa mga ilaw ng lungsod, nangako ako sa sarili, magiging maingat ako, ngunit hindi ko itatanggi ang damdamin ko ngayon. Nagsimula ang pagbabago sa aking puso. Ang simpleng kabaitan, maikling pag-uusap, at ang damdaming naramdaman habang nagmamasid kami sa isa't isa ay nagpabago sa akin. Sa unang pagkakataon, nalaman ko na ang isang ordinaryong gabi sa buhay ay maaaring mapuno ng kilig at pagkalito. Ilang araw ang lumipas, muli ay isang gabi ng ulan. Nang makita ko ang kanyang silweta na may payong sa paglalakad, mabilis ang tibok ng puso ko. Ang kilig ay may kasamang tensyon. Hindi na ito simpleng pagkakataon, kundi parang isang hindi sinasadyang pangako. Ang relasyon na higit pa sa driver at pasahero ay nagsimula ng magkaroon ng koneksyon sa aming mga puso. Ngayon, nagmaneho ako ng may bahagyang pagkaantala, hindi tulad ng dati, sa kabila ng mga basang kalsada, mga kumikislap na ilaw at mga traffic light, ang aking isip ay nakatuon sa kanya. Nang sumakay siya, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magsimula ng usapan. Kumusta po ang araw ninyo ngayon? Hindi na ito simpleng pagbati, ito ay nagmula sa kaibuturan ng aking puso. Sandali niya akong tinitigan bago bahagyang ngumiti. Medyo abala, pero ngayon, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Sa kanyang mga salita, may nabasa akong bagay. Sa labas, elegante siya, ngunit sa loob, ang tensyon ay tila nagluluwag sa bawat paglapit ko at may bahagyang pagkaaliwalas. Ito ang dahilan kung bakit ko siya gustong makita muli. Habang umaandar ang tricycle, maingat kong sinundan ang usapan. Ang maliit na kabaitan ko noong nakaraan, hindi po ba kayo naabala? Bahagyang pinigilan niya ang kanyang tawa at tumango. Hindi po. Nagulat ako, pero gumaan ang loob ko. Ang isang simpleng pangungusap na iyon ay nagpatunaw sa aking pag-aalinlangan. Hindi na ako basta nagmamasid. May pag-asang magkakaroon ng pagbabahagi ng damdamin. Ang tunog ng ulan sa bintana, ang regular na paggalaw ng mga wiper at ang mahinang OPM jazz music ang loob ng tricycle ay tila isang maliit na mundo. Ang ingay sa labas ay lumayo at ang tanging malinaw ay ang aming hininga. Tinitigan ko siya sandali. Ang pagbagsak ng kanyang buhok sa likod ng tenga, ang pag-aayos ng kanyang kapote, ang kanyang mga mata na nakatingin sa labas. Bawat maliit na galaw ay nagpatibok sa aking puso. Ang mga damdamin na hindi ko masabi ay parang alon na dumarating. Maaari ko bang sabihin ang totoo? Maingat kong tanong. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata, pagkatapos ay maingat siyang tumango. Sige, walang problema. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita mula sa puso. Sa totoo lang, mula nang una kitang makita, ikaw ang nasa isip ko. Hindi lang bilang isang pasahero, kundi bilang isang tao na hinahanap ng puso ko. Hindi ko alam kung tama bang sabihin ito,
pero hindi ko na mapigilan. Sa sandaling iyon, ang loob ng tricycle ay puno ng tensyon. Nanlaki ang kanyang mga mata, tinitigan ako sa katahimikan at ako naman ay naghihintay ng may panginginig. Huminga siya ng malalim at ngumiti ng malumanay. Sa totoo lang, may parehong pakiramdam ako. Noong una, nalito ako, pero unti-unti kong naramdaman na ang puso mo ay tapat. Ang mga salitang iyon ay nagpatunaw sa aking puso. Isang maikling ngunit matinding sandali. Ipinahayag namin ang aming mga damdamin at kinumpirma ang damdamin ng isa't isa. Hindi na ako nagmamasid lang. Kami ay naguunawaan na. Nang dumating kami sa destinasyon, sandali kaming hindi gumalaw. Sa gitna ng kumikislap na neon sign sa ulan, naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang kamay sa aking kamay. Maikli ngunit mainit na pagdampi. Sa sandaling iyon, alam na namin na konektado na kami. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, sa kabila ng aming pagkakaiba ng tingin ng mundo at ng mga hadlang sa buhay, ang katapatan ay lumalampas sa lahat. Ang aming relasyon na nagsimula sa isang simpleng pagkakataon ay nagsimula ng humantong sa malalim na pag-uunawaan ng puso. Sa loob ng tricycle, nagpalitan kami ng ngiti at tinitigan ang isa't isa. Sa gitna ng mahabang katahimikan, hindi tensyon ang naramdaman, kundi mainit na pag-unawa at tiwala. Ang aking kilig at pagkalito ay napalitan na ng kagalakan at pag-asa. Sa gabing iyon, nangako ako sa aking sarili. Anuman ang mangyari, hindi ko itatago ang katapatan ko ngayon, at sa kanyang ngiti at tingin, alam kong ganoon din ang kanyang naramdaman. Ang tricycle ay muling nagsimula, dahan-dahang naglalakbay sa basang kalsada, ngunit ang aking puso ay nakarating na sa destinasyon. Kami ay nagkumpirmahan ng aming tapat na damdamin, at ngayon ay maaari na kaming lumapit sa isa't isa. Mula sa araw na iyon, tuwing nagmamaneho ako, naalala ko siya at ang kilig na aking naramdaman. Ang simpleng kabaitan at ang hindi inaasahang pagkikita ay humantong sa unang tunay na pagpapahayag ng damdamin. Pagkatapos ng araw na iyon, ang aming pagkikita ay naging mas madalas. Ang mga pagtatagpong tila pagkakataon ay naging mga paghihintay na may layunin, ngunit habang lumalalim ang aking damdamin, lalo akong napasok sa mga alalahanin tungkol sa tingin ng lipunan at mga problemang pangrealidad. Ang aming pagkakaiba, ang kanyang buhay, at kung paano kami titingnan ng ibang tao, lahat ito ay gumugulo sa aking isipan. Sa pagmamaneho sa gabi, tinitingnan ko ang mga kumikislap na neon sign sa labas. Mas matagal ang oras na ginugugol ko sa pag-iisip tungkol sa aming relasyon kaysa sa pagkuha ng pasahero. Hindi ko maikakaila na ang damdamin na nagsimula sa isang simpleng pagkakataon ay naging tunay na koneksyon, ngunit may kasabay ding pag-aalinlangan. Tama ba ang maramdaman ito? Tanong ko sa sarili. Tahimik sa loob ng tricycle. Ang tunog ng ulan, ang paggalaw ng wiper, at ang mahinang OPM jazz music sa radyo, lahat ay tila isang background para sa aking damdamin, ngunit ang tensyon sa aking puso ay nananatili. Nang muli kaming nagkita, sandali kaming nagkatinginan sa katahimikan. Tila nabasa niya rin ang nasa isip ko dahil ang kanyang tingin ay may pag-aalinlangan at kilig. Ang tingin niya ay mas maingat kaysa dati, may kaunting bigat ng responsibilidad. Naiisip mo ba kung paano tayo titingnan ng mga tao? Tanong ko ng maingat. Huminga siya ng malalim at mahinang nagsalita. Sa totoo lang, medyo, dahil sa pagkakaiba natin at dahil medyo komplikado ang buhay ko, pero hindi ko maikakaila ang damdamin ko. Sa tabi mo, pakiramdam ko ay komportable at ligtas ako. Ang kanyang mga salita ay naglalaman ng katapatan at ang bigat ng realidad. Huminga ako ng malalim at naramdaman ang panginginig ng aking mga daliri. Hindi na ito simpleng kilig, kundi ang bigat ng pag-aalala para sa taong mahal mo. Sa loob ng tricycle, nag-usap kami tungkol sa aming buhay, pamilya at nakaraan. Ang pagkakaiba ng aming karanasan dahil sa edad. Ang mga pader ng realidad na kailangan naming haraping, lahat ng ito ay nagdulot sa amin ng pag-aalala.
Hindi ako makapaniwala na naiintindihan mo ang nararamdaman ko, maingat niyang sinabi. Kung gayon, mas magsisikap ako. Kung magiging tapat tayo sa isa't isa at susubukang umunawaan, tiyak na may daan, sabi ko. Bahagyang hinaplos ang manibela. Sa sandaling iyon, muli kong naramdaman sa loob ng tricycle. Ang maliit na kabaitan, ang pagdampi ng kamay, ay sapat na para makumpirma ang damdamin, ngunit ang pader ng realidad ay nananatiling harang sa amin. Ang tingin ng mundo, ang aming pagkakaiba, ang kanyang buhay at ang buhay ko na nasa magkaibang landas, lahat ito ay nagbigat sa aking puso. Habang magkasama kami, madalas akong nakakaramdam ng labanan sa loob ko. Ang pagnanais na lumapit, ngunit ang responsibilidad na maging maingat. Gusto naming ibahagi ang aming katapatan, ngunit hindi namin maaaring balewalain ang paghuhusga ng lipunan at mga problemang pangrealidad. Nakikita ko rin ang labanan sa kanyang mga mata at ekspresyon. Isang ngiti na may bahagyang tensyon at pag-aalala at pagiging maingat sa kanyang mga salita. Alam namin ang damdamin ng isa't isa, ngunit nauunawaan din namin kailangan naming maging maingat para protektahan ang isa't isa. Nang dumating kami sa destinasyon, sandali kaming nagkatinginan ng walang salita. Bahagyang nagdampi ang aming mga kamay, at sa maikling pagdampi na iyon, nakumpirma namin ang aming damdamin. Ngunit pagkatapos ng pagdampi na iyon, nananatili pa rin ang mabigat na alalahanin sa realidad. Nangako ako sa sarili. Huwag kong itago ang damdamin ko. Ngunit kailangan ko ring isipin kung paano siya poprotektahan. Sigurado ako, ganoon din ang iniisip niya. Sa pamamagitan lamang ng tingin at maikling ngiti, nakumpirma namin ang damdamin ng isa't isa at tinanggap namin na kailangan naming ipagpatuloy ang aming pag-ibig ng maingat sa gitna ng realidad. Sa pagmamaneho sa gitna ng ilaw ng lungsod, pinag-isipan ko ang labanan sa aking puso. Ang damdamin na nagsimula sa isang simpleng pagkakataon ay naging tunay na koneksyon. Ngunit sa parehong oras, ang tingin ng mundo at ang pader ng realidad ay patuloy na sumusubok sa amin. Gayunpaman, nangako ako sa aking puso. Pahalagahan namin ang damdamin ng isa't isa. Hindi mahalaga kung ano ang sabihin ng mundo. Dapat naming itago ang katapatan ng sandaling ito. At sa huli, nabasa ko sa kanyang mga mata na pareho rin ang kanyang desisyon. Mula noon, unti-unti kaming naging mas nauunawaan ang isa't isa at naging mas maingat sa aming mga kilos, ngunit nagbukas din kami ng aming puso sa isa't isa. Ang maliit na kabaitan, ang pagdampi ng kamay, ang pagpapalitan ng tingin, lahat ng sandali ay naging paraan para protektahan ang isa't isa at kumpirmahin ang pag-ibig. Sa gabing iyon, ang lungsod ay basa pa rin ng ulan. Ang liwanag ng neon sign ay kumikislap sa basang aspalto at ang tunog ng gulong ng sasakyan na dumadaan sa mga lubak ay tahimik na pumapasok sa loob ng tricycle. Ako ay nakahawak sa manibela na may tensyon, hindi tulad ng dati. Hindi ito isang simpleng pagkikita. Isang pagsabog ng damdamin ang naghihintay sa kaibuturan ng aking puso. Nang sumakay siya, huminga ako ng malalim at inayos ang aking damdamin, ang init na nararamdaman mula sa kanyang balikat na mas malapit kaysa dati. Ang bahagyang panginginig sa strap ng kanyang bag na nahahawakan ko. Lahat ay nagpapabilis sa tibok ng aking puso. Nakita na namin ang isa't isa ng maraming beses, ngunit ang gabing ito ay iba. Ito na ang oras para kumpirmahin ang aming tapat na damdamin at ipakita ang kaibuturan ng aming puso. Gusto kong maging tapat ngayon, sinabi ko ng mahina. Pinipiga ang aking mga kamay sa manibela. Tumingin siya sa labas, sandaling natahimik, bago dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mga mata ay mas malalim at seryoso kaysa dati. Handa na rin ako, tahimik sa loob ng sasakyan. Ang tunog ng ulan sa bintana, ang regular na paggalaw ng mga wiper, at ang mahinang OPM jazz music. Lahat ay tila bumabalot sa aming damdamin. Nagdesisyon ako sa aking puso, hindi ko ito itatago ngayon. Sa totoo lang, mula nang una kitang makita, ikaw ang nasa isip ko. Ito ay isang pakiramdam na nahulog ang puso ko, hindi lang bilang isang pasahero. Hindi ko alam kung tama ba itong sabihin, pero hindi ko na talaga mapigilan. Sa sandaling iyon,
Ang loob ng tricycle ay puno ng tensyon. Nanlaki ang kanyang mga mata, tinitigan ako. Sa maikling katahimikan, naghintay ako ng may panginginig kung paano niya tatanggapin ang aking sinabi. Huminga siya ng malalim at ngumiti ng malumanay. Sa totoo lang, ganoon din ang naramdaman ko. Noong una, nalito ako, pero unti-unti kong nalaman na tapat ang puso mo. Ang mga salitang iyon ay nagpatunaw sa aking puso. Maikli ngunit matinding sandali. Ipinahayag namin ang aming tapat na damdamin at kinumpirma ang damdamin ng isa't isa. Hindi na ako nagmamasidlang, kami ay nag-uunawaan na. Nang dumating kami sa destinasyon, sandali kaming hindi gumalaw. Sa gitna ng kumikislap na neon sign sa ulan, naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang kamay sa aking kamay. Maikli ngunit mainit na pagdampi. Sa sandaling iyon, alam na namin na konektado na kami. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, sa kabila ng aming pagkakaiba, ng tingin ng mundo, at ng mga hadlang sa buhay, ang katapatan ay lumalampas sa lahat. Ang aming relasyon, na nagsimula sa isang simpleng pagkakataon, ay nagsimula ng humantong sa malalim na pag-uunawaan ng puso. Sa loob ng tricycle, sandali kaming nagpalitan ng ngiti at tinitigan ang isa't isa. Sa gitna ng mahabang katahimikan, hindi tensyon ang naramdaman, kundi mainit na pag-unawa at tiwala. Ang aking kilig at tensyon ay napalitan na ng kagalakan at pag-asa. Sa gabing iyon, nangako ako sa aking puso. Ano man ang mangyari, hindi ko itatago ang katapatan ko ngayon. At sa kanyang ngiti, alam kong ganoon din ang kanyang naramdaman. Ang tricycle ay muling nagsimula, dahan-dahang naglalakbay sa basang kalsada. Ngunit ang aking puso ay nakarating na sa destinasyon. Kami ay nagkumpirmahan ng aming tapat na damdamin at ngayon ay maaari na kaming lumapit sa isa't isa. Mula sa araw na iyon, tuwing nagmamaneho ako, naalala ko siya at ang kilig na aking naramdaman. Ang simpleng kabaitan at ang hindi inaasahang pagkikita ay humantong sa unang tunay na pagpapahayag ng damdamin. Pagkatapos ng araw na iyon, ang alaala ng gabi ng ulan ay naging mas malinaw, ang pagdampi ng kamay sa loob ng tricycle, ang kilig na ipinadala sa mga mata, at ang tapat na pagpapahayag ng damdamin lahat ay matibay na nakatanim sa aking puso. Hindi na namin maaaring ituring ang aming pagkikita bilang isang simpleng pagkakataon. Ngunit sa parehong oras, ang realidad ay patuloy na sumusubok sa amin. Ang aming pagkakaiba, ang tingin ng lipunan, ang aming mga buhay at responsibilidad, ang mga ito ay parang mabigat na anino na sumusunod sa amin na naglilimita sa kalayaan ng aming damdamin. Habang nakahawak sa manibela, nag-isip ako ng malalim, maaari ba naming panatilihin ang damdaming ito habang pinoprotektahan ng isa't isa? Ang aming pagkikita ay hindi na lamang isang maikling pagkakataon, kundi isang mahalagang bahagi ng aking buhay. Sa maikling pag-uusap at pagdampi ng kamay sa loob ng tricycle, nauunawaan na namin ang puso ng isa't isa. At sa pag-unawang iyon, natural na nagsimulang tumubo ang tiwala at pag-ibig. Sa araw na iyon, bumaba kami malapit sa isang maliit na parke sa gitna ng lungsod. Humuhupa na ang ulan, ngunit ang hangin ay may amoy ng pagiging sariwa at isang bagong tensyon. Naghati kami sa payong at dahan-dahang naglakad. Sa bawat hakbang, ang kilig at tensyon sa aking puso ay unti-unting nawawala habang lumalalim naman. Masarap sa pakiramdam na naging tapat tayo ngayon, bulong niya ng mahina. Tama, mas komportable na dahil hindi na kailangan itago ang damdamin, sagot ko, bahagyang nakangiti. Sa maikling pag-uusap na iyon, nakumpirma namin ang damdamin ng isa't isa at sabay na inisip ang direksyon na aming tatahakin. Sandali kaming umupo sa isang bench sa parke. Ang kanyang kamay ay natural na dumampi sa aking kamay. Ang init at panginginig na naramdaman sa pagdampi ng kamay ay umabot sa kaibuturan ng aking puso. Tahimik kaming nagkatinginan at nagbahagi ng matagal nang hindi nasasabi. Naiisip mo ba kung paano tayo titingnan ng mga tao? Tanong ko ng maingat. Tumango siya. Opo. Pero ngayon, sinusubukan kong huwag nang pansinin. Ang mahalaga ay ang ating puso. Sa sandaling iyon, napagtanto ko,
Ang tingin ng mundo at ang aming pagkakaiba ay maaaring maging hadlang sa aming pagmamahalan, ngunit ang katapatan ay maaaring lampasan ang anumang balakid. Nakumpirma na namin ang katapatan ng isa't isa at iyon ay sapat na. Bahagya kong inangat ang aking kamay at hinaplos ng malumanay ang kanyang baba. Gusto kong tandaan ang sandaling ito na magkasama tayo. Sandali siyang pumikit, pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mukha at tinitigan ako sa mata. Ako rin. Kapag kasama ka, hindi na mahalaga kung ano ang tingin ng mundo. Ang parke pagkatapos ng ulan ay tahimik. Ang aming mga anino ay humaba sa ilalim ng ilaw ng poste at ang hangin ay bahagyang humihip. Hinaplos ang kanyang buhok. Sa sandaling iyon, hindi lamang kilig ang naramdaman ko, kundi isang malalim na kapanatagan at kaligayahan. Alam ko na ngayon ay may relasyon na kami kung saan maaari kaming magbigay ng katapatan at protektahan ang isa't isa. Ang aming kwento na nagsimula sa loob ng tricycle ay tila nagtatapos sa gitna ng parke. Ang pagdampi ng kamay, ang pagpapalitan ng tingin, ang maikling ngiti lahat ay naging susi na nagkonekta sa aming mga puso. Kami ay naging tapat sa isa't isa at ang katapatan na iyon ay matatag na nakatanim. Nangako ako sa aking sarili. Anuman ang mangyari, itatago ko ang katapatan ng sandaling ito. Alam ko na ganoon din ang kanyang naramdaman. Ang tiwala at pagmamahal sa isa't isa ay naging mahalagang batayan sa aming buhay. Habang naglalakad sa parke, bahagya kaming sumandal sa isa't isa. Hindi kami gaanong nagsasalita, ngunit sa simpleng pisikal na pagdampi, naramdaman namin ang puso ng isa't isa. Ang lahat ng alalahanin at pag-aalala sa mundo ay pansamantalang nawala at nakatuon lamang kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, pero sapat na ang pag-alala sa ating damdamin ngayon, sabi ko. Siya ay sandaling nag-isip bago ngumiti ng malumanay. Tama, ang mahalaga ay ang ating damdamin ngayon at pinagkakatiwalaan ko iyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi lahat ng bagay sa buhay ay nagiging ayon sa plano. Ang aming pagkakaiba, ang tingin ng mundo, ang kawalan ng katiyakan sa buhay. Ngunit ang katapatan ay maaaring malampasan ang lahat ng iyon. Ang aming relasyon ay hindi perpekto, ngunit ito ay maganda at mahalaga. Sa gabing iyon, naglakad kami sa parke habang magkahawak kamay. Humupa na ang ulan, ngunit ang init ng damdamin ay umaagos pa rin sa aking puso na parang mainit na patak ng ulan. Ang damdaming iyon ay magpapatuloy at hindi ito susuko sa tingin ng mundo at sa mga pagsubok ng realidad. Ang hindi inaasahang pagkikita sa loob ng tricycle, ang maliit na kabaitan, ang pagdampi ng kamay, ang sandali ng pagbabahagi ng tapat na damdamin lahat ay nag-isa na ngayon sa isang kwento. Nakumpirma namin ang damdamin ng isa't isa at ngayon ay naging ligtas at mainit na lugar kami para sa isa't isa. Sa huli, tinitigan ko siya at bulong ko sa sarili, ang katapatan ko ngayon, ang kilig ko ngayon, ang ating ngayon, hindi ko ito malilimutan. Alam kong ganoon din ang kanyang naramdaman. Ang koneksyon ng aming tapat na damdamin ang magiging pinakamalakas na puwersa na gagabay sa amin at doon kami nanatili, tahimik ngunit matibay, sa tabi ng isa't isa. Ang gabi sa lungsod kung saan humupa ang ulan, ang pag-ibig na nagsimula sa loob ng tricycle ay ngayon ay magandang nakatanim sa realidad. Ang inyong pag-subscribe at pag-like thumb up ay nagbibigay lakas para sa mas maraming kwento. Iset ang notification para mauna kang makaalam ng mga bagong kwentong ipinagbabawal.